Agarang tumugon ang ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan sa pagpapabot ng tulong sa mga kababayan na nasa lugar na labis na naapektuhan ng hagupit ng Super Typhoon Uwan. Ang buong detalye ihahatid ni Kate Renya. Sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan, puspusan na ang ginawang paghahanda at repacking ng relief goods ng tanggapan ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at Tingog Parteles para agad maiparating ang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa pangunguna ni Representative Romualdez, inihanda ang daang-daang sako ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan para agad na maipamahagi sa mga komunidad na posibleng naapektuhan ng bagyo. Kabilang sa mga ayuda ang 400 sako ng tig 25 kilong bigas, 80 kahon ng kape, noodles, canned goods at biscuits. Nagtulong-tulong ang mga volunteers sa repacking ng mga ito para maging handa sa mabilisang pamamahagi. Ipinahayag naman ni Representative Martin Romualdez sa mga residente ang kahalagahan ng maagap na paghahanda para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Agad naman naghatid ng tulong si Deputy Speaker at Zambales 1st District Representative J. Kung Hun, katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan sa Old Cabalan at West Bahak-Bahak, Olongapo City, na mahagi ang grupo ni Representative Kung Hun ng ready-to-eat meal boxes sa mga pansamantalang nanunuluyan sa DRRMO Evacuation Center at Old Cabalan Barangay Hall. Pinuntahan naman ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang 100 at 9 na pamilyang naapektuhan ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa silid-aralan sa San Gabriel Elementary School sa Barangay Santa Lucia, Quezon City. Layunin ng pagbisita na personal na makamusta at maipadama ang malasakit sa mga kababayan sa gitna ng kanilang pinagdaraanan dahil sa epekto ng bagyong uwan sa lugar. Samantala, personal na binisita ni Etiague Isabela Mayor Faustino Ino D. V kasama ang MDRRMO at MSWD at iba pang ahensya ang mga kababayan sa evacuation centers para kumustahin ang kanilang kalagayan. Tiniyak nilang nasa ligtas at maayos na kondisyon ang bawat pamilyang pansamantalang inilikas. Nagpapatuloy rin ang pag-iikot ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang barangay sa lalawigan para suriin ang pinsala at agarang maihatid ang tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.